at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginooy dinggin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Nang ikasampung araw ng ikasampung buwan, ng ikasyam na taon ng paghahari ni Sedekiyas, tinipo ni Nabucodonosor ang buo niyang hukbo. Kinupkob nila ang Jerusalem at pinaligiran ang mga bantayan. Ang pagkupkob nila ay tumagal ng may 2 taon. Nang ikasyam na araw ng ikaapat na buwan ng pagkupkob sa Jerusalem, umabot na sa sukdulan ang taggutom sa buong lungsod. Noon nabutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Sedekiyas, kinagabihan ay tumakas siya patungong Araba kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan ng 2 pader malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay naliligid ng mga Kaldeyo. Tinugi sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho. Kaya, nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga tauhan. Nabihag si Sedekiyas at iniharap sa hari ng Babylonia na nasa Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Sedekiyas ang mga anak nito, dinukit ang mga mata at gapos ang tanikalang dinala sa Babylonia. Nang ikapitong araw ng ika5 buwan ng ika19 na taon ng paghahari ni Nabucodonosor, pinasok ni Nabuzaradan ang Jerusalem, kapitan ng kanyang mga tanod. Sinunog niya ang templo, ang palasyo, at ang lahat ng bagay doon, wala siyang tinira.
Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Nabuzaradan. Dinala niyang bihag ang natira pang Israelita, pati ang mga sumuko sa hari ng Babylonia. Ang iniwan lamang niya roon ay ang ilang mahihirap upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng mga ubasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo, kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Ulitin po natin, kung ika'y aking lilimutin, wala na akong aawitin. Sa pangpang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami rooy nakaupong tumatangis sa tuwinang ang iniwan naming Siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy, sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yaong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos, nang sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa, niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon? Samantalang bihal kami nangingibang bayan noon. Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga ng pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko'y alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay di ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay nawala ang kanyang ketong. Huwag mo itong sasabihin kanino man, bilin ni Jesus. Pumunta ka at pasuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po ba ang mga pangyayari sa buhay natin sa buwan ng Hunyo? Lumago ba tayo sa ating pananampalataya? Sa mga pagsubok na pinagdaanan natin, mayroon bang paglago o mayroon ba tayong kahit papano masusuri sa ating mga sarili? So, sa isang buwan na araw-araw na nakakapagsimba kayo, may pagkakataon na malayang nakakapunta ng simbahan, malayang nakakapakinig ng salita ng Diyos, nagkakaroon ba ng bunga? Hindi pwedeng lumilipas ang araw, ang linggo, ang buwan na para bang nakaupo lang tayo lagi dyan. Para bang wala lang, attendance lang, o
o dahil wala ka lang magawa, bored ka lang, iba sa inyo dumadayo pa mula sa ibang lugar, tapos pupunta dito, pero mayroon bang napapala? Mayroon ba tayong nakukuha o mayroon ba tayong nadadala pag-uwi? O nagdadala din ng kabuisitan dito? No? Nasaan tayo dyan? Kailangan natin masuri, no? Kasi iba ang panahon ng Diyos kaysa sa panahon natin. Tingnan niyo po, kung maalala po ninyo, nagsimula tayo nung Lunes ng kwento ni Abraham. Si Abraham, nung ipinarinig sa atin ng salita, no, sa unang pagbasa, 75 years old si Abraham nung una siyang tawagin ng Diyos. 75. Ngayon, ang sabi po dito, siya ay 79 na taong gulang na. 99 years old. Sabi nga niya kanina, no, mag-100 taon na ako, Panginoon. Pero narinig natin yung pangako ulit ng Diyos. Kasi sabi niya, no, ng Panginoon kay Abraham, pumunta ka sa isang bayan kung saan kita dadalhin at ang pangako ko sa iyo, pararamihin ko ang iyong lahi. Ngayong araw na ito, ang sabi ay ganun pa rin. Sa anak mo, sabi kay Abraham, Abraham na, hindi na Abram, Abraham na. At inulit ng Panginoon yung pangako, pararamihin ko ang lahi mo, anak mo ang galing sa iyo. At sabi, sa susunod na taon pa, diba, no? O, sa susunod na taon, 100 na siya. Si Sarai naman ay 90 years old na. Magkakaanak pa. O, good news yun. O, next year, pagpunta nyo dito, may anak na kayo ulit. Tingnan nyo, mga mukha ninyo. No? O, si nanay, magkakaanak pa. Pero ganun ang Panginoon. Kasi sadyang, walang imposible sa Panginoon. Kadalasan lang, tayo ang tumatanggi sa grasya. Ilan na ba ang napalipas natin na grasya na ibinibigay ng Diyos pero ikaw mismo tumatanggi? Kasi iba nga yung gusto mo. Kung si Abraham nga, di ba, nakapaghintay pa at maghihintay pa ng 1 taon. Ganon ang taglay ng isang taong may pananampalataya. Hindi pinanghihinaan. Po pwedeng from time to time, kung katulad ni Abraham, sabi nga niyo, mangyayari pa ba yun? Mag-100 taon na ako. Pero sa dulo, nanalig pa rin sa Panginoon na kanyang tutuparin ang pangako nito sa kanya. Yung plano ng Diyos, sabi, di ba? Mga anak mo ang magiging hari sa mga susunod. Hintay lang. Sadyang mayroong, para bang sabihin natin, niluluto ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kapag kasi pumasok yung sa isip natin yung bang wala na, hindi na, para bang sumuko ka na, at yung pagsuko mo, hindi naman talaga pagsuko na Lord, kung ito ang plano mo, okay. Yung pagsuko mo ay may kasamang tampo. Hindi naman ako mahal ng Diyos. Kaya tinan niyo, sa ating ebanghelyo, sabi nung tao dito, may ketong. No? May ketong. Kung dati ketong, ngayon COVID. Nakakahawa. Hindi mo pwedeng hawakan. Hindi mo pwedeng lapitan. Pag kinausap mo pa, kailangan may face mask. Pero lumapit yung taong ito kay Jesus. At anong ginawa ni Jesus? Hinawakan. Sabi dito, hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. Yun yung request ng may ketong, Lord, kung gusto mo po, kung ibig po ninyo. Kasi ganun dapat, no? Ganun yung pananalig eh. Hindi pwersahan,
hindi mo ipipilit. Kasi sa harapan ng Diyos, kailangan tayong lumapit, magpakumbaba. Ano man ang kahilingan natin, ano man ang hinihingi natin, may pagpapakumbaba, hindi pagmamataas, kundi ang gusto makita sa atin, may pagpapakumbaba. Ganun lang o kasimple. Lord, kung ibig mo, mapapagaling mo ako. Pues, sabi ni Jesus, ibig ko, gumaling ka. At gumaling, yung taong may ketong. Wala pang cure nun. No? Wala pang gamot sa ketong. Pag nagkaroon ka ng ketong, hintayin mo na ang araw ng kamatayan mo. At hintayin mo rin, unti-unti, mapuputol lahat ng tenga mo, ilong mo, ngipin mo, lahat. Hanggang sa ikamatay mo na. Ulitin ko po, sa taong may pananalig, walang imposible sa Diyos. Kailangan lang talaga natin maghintay. Hindi ko alam po hanggang kailan ka magtitiis sa sakit na dinaranas mo ngayon o hanggang kailan ka maghihintay o magtitiis sa pag-iisa mo, sa kalungkutan, pero wag na wag nating hahayaan na ang mga ito ang magpahina ng ating pananampalataya. Ang isang dahilan kung bakit hanggang ngayon marahil hindi pa ibinibigay ng Diyos ang ating mga kahilingan ay upang mas lumalim pa ang ating mga pananampalataya. Tiis-tiis lang. Sabi nga ng karamihan, tiis ganda lang. No? Kasi kung hindi ka matututong manalig, nagtitiis kang pumapangit. Pero kung mananalig ka, magtitiis ka ng may ganda, may ngiti sa iyong muka. Amen? Tulad ng ketongin sa Ebanghelyo na humingi ng saklolo para gumaling, lumalapit tayo ngayon ng may pananalig sa ating Amang nasa langit upang bibigyang pansin niya ang ating mga panalangin. Ang ating pong itutugon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang pagtanggap sa mga sinasantabi at nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga nagsasaliksik sa paggagamot, naway gabayan ng Panginoon upang makatuklas sila ng angkop na gamot sa mga sakit na hindi pa nalulunasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang ating komunidad naway tumulong ng may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga may sakit, mga nagdarahop at mga nalulumbay, naway tumanggap ng pag-alalay mula sa kanilang mga kapatid na Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga yumaong nananalig kay Kristo, naway tanggapin sa paghahari ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito.
Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat gala at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin sa dulot nawa nitong kadalisayan. Kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang tinapay, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, halingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y inaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko, ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami umaasa. Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga
Jesus Nazareno. Katamis-tamisang naming mahal na Poong Jesus Nazareno, Diyos at manunubos ko, na naglalakbay sa kalbaryong pasan-pasan mo ang krus na nagpagpapakuan sa iyo. Akong abang makasalanan na naging dahilan ng iyong di masayod na hirap ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat na bilang maamong kordero ay buong hinahong tinanggap mo sa ibabaw ng iyong balikat ang kahoy ng iyong kamatayan, upang doon mawakasan ang aking mga kasalanan at ng sandaigdigan. Patawarin mo ako, o butihing Jesus, inaamin ko ang aking mga sala at ako'y nananalig na dahil sa kabutihan mong walang kahulilip, ay hugasan mo ng iyong dugo. Iniibig kita ng higit sa lahat ng bagay. Ipinangangako na ako'y magiging matapat hanggang sa oras ng aking kamatayan. Patnubayan mo ako, Diyos ko, ng iyong biyaya at ihatid mo ako sa landas ng iyong mga utos, diyan sa iyong langit na kaharian. Siya nawa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,